Kabanata 2921 hanggang Kabanata 2930. Kabanata 2921. Grupo ng mga langgam na ng ahas pumunta sa Vientiane Villa, patayin niyo sila para sa akin. Mariing nagsalita ang isang malakas na lalaki, at agad na kumalat ang nakamamatay na intensyon sa buong Vientiane Villa. Sandali. Bigla, isang malamig na tinig ang lumabas mula sa loob ng bilya ng hindi nagmamadali, at pagkatapos, sa likuran ng mga malalakas na mandirigma ay dalawang binatilyo ang naglakad ng dahan-dahan. Ang mga mandirigma ay agad na nagbigay daan. Evil King. Ang Vientiane Evil King ay suot ang dagwang pulang balabal na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang malamig at malagim na mga mata ay tumingin kay Yehan at sa iba pa, ang kanyang tingin ay tumigil kay Muhailan sandali, at sa huli ay napako kay Yehan na nasa gitna. May sakit na ngiti sa kanyang maputlang mukha. Tila pumunta kayo rito para sa aking cauldron. Ngunit ang isang Nine Tribulations Supreme na manggahas umabala sa akin, nalunod ba ang mga utak nyo? Evil King ng Vientiane, ibigay mo si Sister Wenqing. Malamig na sabi ni Muhailan. Bulok na babae. Nangahas ka pang galitin ang Evil King. Karangalan na niyang maging pugen ko. Malamig na singgal ni Linyang, at tumingin kina Yehan na para bang mga patay na sila. Young Master, sinundan kami niya kanina, at siya ang nagdala sa Vientiane Evil King dito. Galit na sabi ni Muhailan habang nakatingin kay Linyang. Ganun ba? Tumingin si Yehan kay Linyang. Ano ang pangalan mo? Mapang maliit na sabi ni Linyang. Langgam. Wala kang karapatang malaman ang pangalan ko. Kung ganun, magiging multo kang walang pangalan. Biglang humakbang si Yehan pasulong, at nagliwanag ang espada niyang nakakatakot. Anong ibig mong, nabigla si Linyang? Mamatay ka. Isang singgal, at ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay sumabog, mas maliwanag pa sa araw sa langit. Pati ang Vientiane Evil King ay napapikit sa liwanag. At sa pagdilat niya, si Linyang nakatabi niya kanina, ay isa ng bangkay na walang ulo. Ang liwanag ng espada ay kumislap, at pagkatapos nitong maglaho, ang dating nakatayo roon si Linyang ay wala na ang ulo. Ang bilis ng espada ni Yehan ay umabot sa sukdulan. Ang espada niyang iyon ay pangpatay, hindi pang sugat. Ang nais ni Yehan ay pumatay, at walang ordinaryong mandirigma ang kayang hamarang dito. Maging ang kabataan ng Vientiane Evil King, madali para kay Yehan patumbahin, lalo na si Linyang na kalahating banal lang ang antas. Bumagsak ang bangkay, at ang mga mata ng Vientiane Evil King ay sobrang lamig. Ang mga mandirigma sa likuran niya, mula sa Aris Palace, ay nagulat sa espada ni Yehan. Isang Nine Tribulations Supreme na kabataan, ngunit ganon kalakas. Bagamat kaya sanang pigilan ng ilan ang espada ni Yehan kanina, hindi nila inasahan ang lakas niya, kaya hindi sila nakapaghanda. Isang espada lang at napatay si Linyang. Sino ang Nine Tribulations Supreme na yan? Si Linyang ay tagapagmana ng Lin family ng Holy City of Aris. Kalahating banal siya, kahit isang Holy King, mahirap siyang patayin. Paano nagawa iyon ng isang Nine Tribulations Supreme? Ang mga cultivador na dumagsa sa paligid ng Vientiane Villa ay namangha sa nakita. Ang bilis at lakas ng espada ni Yehan ay lampas sa kaya ng isang Nine Tribulations Supreme. Batang iyon, hinahanap ang kamatayan. Galit ang mga mandirigma sa likod ng Vientiane Evil King. Isang Nine Tribulations Supreme ang pumatay kay Linyang sa harapan nila, isang malaking kahihiyan. Narinig iyon at malamig na kumaway ang Vientiane Evil King. Tinitigan niya si Yehan. Sino ka? Walang emosyon si Yehan. Bibigyan kita ng isang minuto. Pakawalan mo ang babaeng banihag mo. Gusto mo siya? Sige, dalhin niyo ang babae rito. Malamig na utos ng Evil King. Makalipas ang ilang sandali, si Nan Wenqing ay dinala palabas ng Vientiane Villa. Nakalok ang kanyang kapangyarihan at kontrolado siya. Sister Wenqing. Huminga ng maluwag si Muhailan nang makita siyang ligtas. Tumingin si Nan Wenqing kina Yehan. Ako'y humihingi ng paumanhin, nagdulot ako ng gulo. Ang problema mo ay problema ko. Bahagyang gamaan ang loob ni Yehan, ngunit tumingin siya sa Vientiane Evil King. Ayokong maging kalaban ng Aris Emperor Palace. Pakawalan mo siya at tapos na ang usaping ito. Tapos na lang. Ngumisi ang Evil King. Pinatay mo ang tao ko, tapos gusto mong palayain ko siya at kunwari walang nangyari. Sa tingin mo ba ganon ako kadaling kausap? Kung ganon, ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Muhailan. Itong pogen ko ay napakaganda at nakakabighani. Ni hindi pa natitikman ng Evil King, bakit ko siya pakakawalan? Hinaplos ng Evil King ang mukha ni Nan Wenqing gamit ang kanyang manipis na mga daliri na parang jade. Nanlamig ang magandang mukha ni Nan Wenqing. Isinusumpa ko, puputulin ko ang kamay mo.
Nanginginig sa galit si Nan Wenqing, nagliliyab ang mga mata sa pagtitig sa Vientiane Evil King. Kabanata 2922. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman, ako na ang bahala sa'yo. Malamig ang mga mata ni Yehan, isang hakbang siyang sumulong, at ang nakakakilabot na liwanag ng espada ay muling kumawala sa kanyang katawan. Nakita ito ng Vientiane Evil King at ngumisi, sabay sabi ng, tunay ngang napakalakas mo. Sa lakas ng Nine Tribulation Supreme Realm, napatay mo ang isang half-sage sa isang espada. Sa pagkakaalam ng Evil King na ito, wala nang ibang tao sa buong mundo ang may ganyang lakas maliban kay Hanye. Pero ang babaeng gusto mo, Hanye, ay talagang napakaganda. Ano, siya si Hanye. Hindi ba ang sabi sa mga balita ay isang braso lang si Hanye? Ang mga salita ng Vientiane Evil King ay yumanig sa puso ng mga taong nanunood sa paligid ng Vientiane Villa. Ang pangalan ni Hanye ay tanyag na sa buong mundo ngayon, at kilala siya ng lahat. Oo, siya si Hanye. Nakita ko ang kanyang larawan noon, pero hindi ko siya nakilala kaagad. Sinasabing pumasok si Hanye sa Xinwu Academy para sa maalamat na Arm of the Gods and Demons. Ngayon ay maayos ang mga braso niya, maaaring nakuha niya na ang braso ng mga Diyos at demonyo. Kung siya nga si Hanye, malamang iyon nga ang Arm of the Gods and Demons. Ang walang kapantay na kamao na sumikat libong taon na ang nakaraan ay muling masisilayan sa panahong ito. Malamig na sabi ni Yehan, kung alam mong ako si Hanye, dapat alam mo ring hindi makakabuti sa'yo ang galitin ako, kaya palayain mo siya. Hanye? Masyado kang mayabang. Kahit pa ikaw ang Holy Martial King ng Xinwu Academy, ito ang Holy City of Iris, hindi Xinwu Academy. At kung ang babaeng gusto mo ay gagamitin ng Evil King na ito bilang furnace at cauldron, sa tingin mo ba ay susuotan kita ng berdeng sombrero, Hanye? Masamang ngisi ng Vientiane Evil King, at ang may sakit niyang ngiti ay nagpakita ng bahagyang pagkabaliw. Evil King, ang mga malalakas na tao sa likod ng Vientiane Evil King ay tila may nais sabihin. Ang kalaban ay si Hanye, may suporta ng Xinwu Academy, mas mabuting huwag itong galitin ng Iris Emperor Palace. Matigas ang ulo. Malamig na lumabas sa katawan ni Yehan ang liwanag ng espada at nagtipon sa kanyang palad bilang isang nakakatakot na talam, na parang kaya nitong hatiin ang kalangitan. Evil King, mag-ingat. Ang pangalan ng tao ay tulad ng anino ng puno, ang lakas ni Hanye ay kilala sa buong mundo. Ang mga malalakas na nasa likod ng Vientiane Evil King ay hindi naglakas loob na magpabeya. Alam nila sa kanilang sarili na hindi kalaban ni Yehan ang Vientiane Evil King. Ngunit, nang akma na silang kikilos, isang nakakatindig balahibong puwersa ng pagpigil ang biglang kumalat sa kalangitan. Sa paglitaw ng puwersang ito, lahat ng malalakas mula sa Iris Emperor Palace ay nakaramdam na parang nabilanggo ang kanilang katawan, hindi sila makagalaw. Swish! Ang kakilakilabot na liwanag ng espada ay biglang humiwa, at ang bilis ng talim ay tila kidlat at kulog. Tamang-tama. Gustong makita ng Evil King na ito kung tunay ngang napakalakas ang maalamat na Hanye. Pagkakita nito ng Vientiane Evil King, isang nakakatakot na pagkapuot ang kumislap sa kanyang mga mata, at sumabog mula sa kanyang katawan ang isang dambuhalang masasamang enerhiya. Isang dugong sibat ang tumilapon palabas, susubukang salubungin ang kakilakilabot na espada ni Yehan. Boom! Sa isang iglap, yumanig ang kalawakan, at ang Vientiane Evil King ay naitulak pabalik ng 100 metro. Ang malamig niyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Totoong napakalakas ni Hanye. Vientiane Evil King, kaparusahan, kukunin ko ang kamay mo. Matalim na sigaw ni Yehan, at ang ikalawang espada ay lumitaw na parang araw na lumitaw sa kawalan, mas mabilis pa kaysa una, tila nag-teleport sa hangin. Kahit ang Vientiane Evil King ay nahuli sa pagreaksyon, at ang nakakakilabot na talim ay dumiretso sa kanyang palso. Splat! Dugo ang umagos, at ang kamay ng Vientiane Evil King na humahaplos kanina kay Nan Wenqing ay nahiwalay sa kanyang katawan. Isang hiwa lang ng espada, naputol ang kamay ng Vientiane Evil King, ang dugo ay tila bukal na sumirit sa kanyang palso, at ang Vientiane Evil King ay huminga ng malalim at umatras sa ere kasabay ng isang impit na ungol. Mas lalo pang namutla ang kanyang mukha. Evil King. Ang mga malalakas mula sa Iris Emperor Palace na nakagapos sa hangin ay nabigla, ngunit hindi sila makagalaw upang tumulong sa Vientiane Evil King. Diyos ko, totoong pinutol niya ang kamay ng Vientiane Evil King. Ang mga tao sa paligid ng Vientiane Villa ay hindi makapaniwala. Ang Vientiane Evil King ay matagal nang nananakot sa bayang Holy City at kinatatakutan ng lahat. Pero ngayon, pinutol lang ni Yehan ang kanyang kamay gamit ang isang espada, hindi sila makapaniwalang tama ang kanilang nakikita. Hanye? Ito ang Holy City of Iris, paano mo nagawang saktan ako?
Sa di kalayuan, huminto sa ere ang Vientiane Evil King. Hawak ang kanyang pulso, ang napakalakas na malamig na enerhiya ay patuloy na sumasabog mula sa kanyang katawan. Ang masasama niyang mga mata ay tila nais patayin ang buong mundo. Kabanata 2923. Naputol ang aking palad, at ang masamang hari ng Vientiane, na naging malupit sa loob ng maraming taon sa banal na lungsod ng Aris, ay hindi pa kailanman nakaramdam ng ganoong kakilakilabot na galit sa kanyang puso. Malinaw na malinaw sa masamang hari na sa sandaling mabuksan ang lungsod ng tadhana, kahit pumasok siya rito, ang kanyang kakayahan sa labanan ay lubhang mababawasan, na lubos na makakasama sa kanya. Noong una, matapos hulaan ang pagkakakilanlan ni Yehan, talagang nais ng masamang hari ng Vientiane na labanan si Yehan. Bilang isang bihirang malakas na kabataan, natural na nais ng masamang hari ng Vientiane na maging tanyag ang kanyang pangalan sa buong mundo, at ang Hamanin ang isang walang kapantay na karakter tulad ni Yehan ay isang shortcut, at sa mata ng masamang hari ng Vientiane, kahit na hindi siya kasing galing ni Yehan, matatakot si Yehan dahil ito ang banal na lungsod ng Aris, at hindi siya papatayin. Hindi inaasahan, pinutol ni Yehan ang kanyang palad nang hindi man lang nag-isip. Humph! Masamang hari ng Vientiane, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito marunong pahalagahan. Inilagay ni Yehan si Nan Wenqing sa likod niya, at malamig na sinabi, ang mga tao ko, hindi mo pwedeng galawin, ikaw na masamang hari ng Vientiane, kapag gumalaw ka sa kanila. Kailangang magbayad ka ng halaga, ngayon ay leksyon pa lang ito, sa susunod, papatayin na kita. Hanye, masyado kang walang galang. Ito ang banal na lungsod ng Aris, hindi ang Xinhuo Academy. Naiisip mo ba ang magiging kahihinatnan? Ang mukha ng malakas na mandirigma sa Aris Palace ay napakapangit na. Sabi ni Yehan, ang kahihinatnan na iniisip ko ay sino mang humipo sa mga tao ko ay kailangang magbayad ng halaga. Kung hindi ka sang-ayon, maaari kang lumapit at maghabol ng sama ng loob. Humph! Sige? Sige? Hanye? Kung hindi ko maipaghiganti ang bagay na ito, ako, ang masamang hari ng Vientiane, ay hindi na magiging tao. Tinapin ng masamang hari ng Vientiane ang kanyang naputol na braso gamit ang kanyang kamay, at ang buong katawan niya ay puno ng masamang espiritu. Ang kanyang malupit at masamang mga mata ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang makamandag na ahas sa mundong ito. Humph! Masamang hari ng Vientiane, ako si Hanye ay maghihintay sa iyong paghihiganti, pero sa susunod, ulo mo na ang kukunin ko. Humumpas si Yehan at umalis kasama sina Nan Wenqing, Mu Hailan, at Ziyi. Habang nakatingin sa papalayong likuran ni Yehan at ng iba pa, nais ng masamang hari ng Vientiane na wasakin ang lahat para lamang maibsan ang kanyang puot. Hanye? Ako na masamang hari ng Vientiane, hinding-hindi ko palalampasin ito. Nagngangalit ang ngipin ng masamang hari ng Vientiane, umalis na tayo, bumalik sa palasyo ng emperador ng Aris. Hindi nagtagal, ang lahat ng malalakas na mandirigma mula sa Aris Emperor Palace ay umalis, at ang mga taong nakapaligid na nakasaksi ay nagsimulang magbulungan. Talagang lumitaw itong Hanye sa banal na lungsod ng Aris, at pinutol pa ang palad ng masamang hari ng Vientiane. Malamang magkakaroon ng magandang palabas sa banal na lungsod ng Aris. Sa malupit na pag-uugali ng masamang hari ng Vientiane, hindi niya ito palalampasan, at kumilos ng napakatapang si Hanye at ginulo ang masamang hari ng Vientiane, kaya pangit din ang mukha ng Aris Emperor Palace. Ang malakas na dragon ay hindi basta-bastang nakalalamang sa ahas sa lugar nito. Napakatagal ng pinatatakbo ng Aris Emperor Palace ang lupaing ito ng Zhongzhou. Hindi sila basta papel lang. Ngayon na unang pumasok si Hanye sa Zhongzhou, ginalaw niya agad ang masamang hari ng Vientiane. Susunod, makikita natin kung anong pasya ang gagawin ng Aris Emperor. Gayunpaman, ang kapangyarihan sa likod nitong Hanye ay hindi basta-basta. May suporta ito ng malaking punong Xinhuo Academy. Kahit malayo sa Shenzhou, ang kapangyarihan nitong Manakot ay kilala ng lahat sa Central God Realm. Kapag nagbanggaan ang mga ito, siguradong magandang palabas ang mapapanood. Pagkaalis sa Vientiane Villa, bumalik sina Yehan sa kanilang pansamantalang tirahan. Sa ngayon, hindi gaanong iniisip ni Yehan ang masamang hari ng Vientiane. Kung marunong pumili ang Aris Emperor ng Aris Palace, dapat niyang malaman na walang ay dudulot na mabuti ang maging kaaway ni Yehan. Ang pinakamainam ay hayaan na lang ito at huwag nang palakihin pa. Hindi matalinong pa siya ang awayin si Yehan dahil lang sa isang masamang hari ng Vientiane, o kaya ay labanan pa ang Xinhuo Academy na nasa likod ni Yehan. Siyempre, kung totoong nais ng Aris Emperor na habulin ang bagay na ito, wala nang magagawa si Yehan kundi harapin ito ng buong puwersa. Dahil hindi maaaring maging low profile, ipahayag na lang ng mataas sa lahat, Zhongzhou Daddy, narito na ako. Ginoo, ako ang nagdala ng gulo sa iyo dahil sa masamang hari ng Vientiane.
Sa loob ng sala, mapait ang ekspresyon ni Nan Wenqing, ngunit pinutol ni Yehan ang kamay ng masamang hari ng Vientiane para sa kanya, at hindi man lang nag-alala sa Aris Emperor Palace, na labis na pumukaw sa damdamin ni Nan Wenqing. Kumaway si Yehan ng kamay at sinabi, huwag mo nang banggitin ang bagay na iyon. Maraming bagay ang hindi maiiwasan at kailangan lang harapin. Siya nga pala, kumusta ang mga bagay na pinasiyasat ko sa inyo? Sabi ni Muhailan, Ginoo, ayon sa impormasyong aming nakuha, ang mga sobrang lakas ng lahat ng lahi ay kasalukuyang nakatago sa dilim. Walang nakakaalam kung saan sila naruroon sa lupaing Zhongzhou. Narinig iyon, dahan-daang tumango si Yehan. Talagang napakahirap subaybayan ang kinaroroonan ng mga superpower ng iba't ibang lahi kung hindi sila kusang lumilitaw. Gayunpaman, nagpatuloy si Muhailan, Ginoo, ang kasalukuyang sitwasyon ng lahing tao sa Zhongzhou ay napakaselan. Ang lahing tao at lahing halimaw ay may malaking alitan noon, at kasalukuyang ginagawa ng lahing halimaw ang lahat upang supulan ang lahing tao, at ang mga demonyo naman ay nakatingin sa lahing tao na parang biktima at nakikialam paminsan-minsan, at ang natitirang mga Diyos ay nanunood lamang mula sa malayo, dahilan upang maging napakahirap mabuhay ng lahing tao sa lupaing Zhongzhou. Siyempre, ang mga bagay na ito ay nangyayari lamang sa hanay ng nakababatang henerasyon. Si Kang Tianzhou, bilang pinuno, ay dapat bantayan laban sa mga demonyo habang kinakaharap ang mga halimaw, kaya napakalaki ng kanyang pasan. Kung gayon ang dalawang lahing ito ay ginagawa ang lahat upang labanan ang lahing tao. Nanlilisik ang mga mata ni Yehan at sinabi, ang mga superpower ng bawat lahi ay nagtatago sa likod at hinahayaan ang kabataan ang magbanggaan. Kung ang lahing halimaw at demonyo ay may kasunduan upang supulan ang lahing tao, talagang hindi maganda ang sitwasyon, kapag napakarami ang nawala sa lahing tao, tiyak na mawawala ng bentaha ang lahing tao pagpasok sa lungsod ng tadhana. Sabi ni Nan Wenqing, sa harap ng pang-aapi ng dalawang malaking lahi, napakahirap para sa lahing tao na umasa lamang kay Kang Tian Burial na mag-isa. Hindi ko lang alam kung kailan darating sa lupaing Zhongzhou si Yehan, ang pangatlo sa listahan ng kandidato sa emperador. Nais ng mga halimaw at demonyo na supulan ang lahing tao. Maganda ang kanilang plano. Kapag nasupil ang lahing tao bago pa man makapasok sa lungsod ng tadhana, pagkatapos pagpasok doon, mas lalo silang mawawalan ng kalamangan. Malamig na ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, kahit maganda ang ideya, kailangan pa rin nilang maisakatuparan iyon. Dahil hindi maaaring maging low profile, maging high profile tayo. Gusto kong makita kung kaya talaga nilang gawin ang gusto nila. Narinig ni Nan Wenqing at Muhailan ang mga salita ni Yehan, at sila ay medyo nalito. Masiyadong nag-aalala si Yehan sa mga bagay ng lahing tao, na nakapagtataka para sa kanila. Hindi na muna sila nagtanong. Matagal na nilang kilala si Yehan, kung nais niyang ipaalam sa kanila ang isang bagay, kusa niya itong sasabihin. Ang balitang nakuha ni Nan Wenqing at Muhailan ay nagbigay ng kapasyahan kay Yehan sa kanyang puso. Kung nais ng lahing tao na hindi masupol, kailangan nilang lumaban ng buong lakas. Ang mga nagpapakita ng masamang hangarin sa lahing tao, kapag sinaktan, ay matututo ring matakot at magiging mahinahon. Hindi alam ni Yehan kung gaano karaming kabataan mula sa lahing halimaw at demonyo ang dumating, ngunit napakalaki ng tukso ng lungsod ng tadhana. Tiyak na marami sa kanilang nakababatang henerasyon ang narito, lalo na ang mga walang kapantay na karakter sa dalawang lahing iyon ay dumating na, kaya normal lamang na kinakaharap ni Kang Tian Burial ang mga ito ng sabay-sabay. Kabanata 2924. Kung ganun, simulan natin sa Aris Holy City. Malamig na tiningnan ni Yehan ang madilim na langit sa labas. Gusto mong magpakilala para sa lahi ng tao, hindi mo ba gustong itago muna ang iyong pagkakakilanlan? Umiling si Ziyi, tiningnan si Yehan at sinabi, habang sina Nan Wenqing at Muhailan ay nasugatan ng harapin ang Evil King ng Vientiane, at ngayon ay nagpapagaling na sa kanilang mga sugat. Sabi ni Yehan, mas mahigit, hindi mahalaga kung itatago ko ang aking pagkakakilanlan o hindi. Bukod dito, kahit sa aking kasalukuyang identidad, hindi ba ako pwede tumayo para sa lahi ng tao? At salamat din sa nangyari kanina. Nang harapin ang grupo ng malalakas na tao mula sa Aris Palace sa Vientiane Villa, alam ni Yehan na si Ziyi ang lihim na kumilos para pigilan ang mga malalakas mula sa Aris Palace. Kayang kumilos ni Yehan, ngunit mas mainam na itago muna ang apat na disipulo bago sila maging sobrang lakas. Umiling si Ziyi at sinabi, mas mahigit, huwag kalimutan, hinahanap kita para magtulungan. Siyempre gusto kong tulungan ka, pero mas mabuti ring maging maingat sa Aris Emperor Palace. Bilang isang walang kapantay na tao na kinikilala ng iba, may mga taong gustong makita kang lumaki, pero may mga hindi. Kung bibigyan mo sila ng pagkakataon, magiging delikado ang sitwasyon mo. Nang marinig ito, kuminang ang mga mata ni Yehan.
Kung ito ay isang kalaban, kahit siya mismo ay ayaw makita ang isang henyo na may walang limitasyong potensyal na lumaki at maging banta. Ngunit matapos putulin ni Yehan ang palad ng Vientiane Evil King sa labas ng Vientiane Villa, natapos ang eksena. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagdating ni Hanye sa Holy City of Aris sa buong impluensya ng Aris Emperor Palace. Bilang kinikilalang walang kapantay na tao, kahit hindi kasama sa listahan ng mga kandidato para sa Emperor of Heaven, walang nagtatalo sa kanyang lakas. Mas mahigit, lumitaw si Hanye sa Holy City of Aris at pinutol ang palad ng Vientiane Evil King. Dumating ba rin ang taong walang kapantay na ito sa Zhongzhou? Mas mahigit, totoo ito. Kahit hindi ko nakita ang nangyari sa labas ng Vientiane Villa, hindi na kailangan pang questionin. Pumasok na si Hanye sa Holy City of Aris at nakapunta na sa Zhongzhou. Mas mahigit, sa ganitong paraan, dapat magtipon na sa Zhongzhou ang 6 na walang kapantay na tao mula sa Gods and Demons continent, di ba? Mas mahigit, hindi naman sigurado. Walang nakakaalam sa kinaroroonan ng Demon Giant Wang Chui sa ngayon, at hindi pa lumalabas si Yehan, mula sa lahi ng tao. Kahit na lumitaw sila sa Zhongzhou, walang nakakaalam kung saan sila nagtatago. Mas mahigit, ngunit si Hanye ay nakapunta na sa Zhongzhou. Sa tingin ko, lilito rin ang iba. Sabik na akong makita kung anong kamangha-manghang eksena ang magaganap kapag nagtagpo ang mga walang kapantay na tao. Mas mahigit, pag-usapan natin si Hanye. Nang unang pumasok siya sa Zhongzhou, pinutol niya ang palad ni Wan Xiang Shuang, punong disipulo ng Emperor Aris. Ano ang mangyayari sa bagay na ito? Mas mahigit, sinasadyang malupit ang Evil King ng Vientiane, tiyak siyang maghihiganti. Pinutol ang palad niya, hindi niya ito palalagpasin. At lagi ring pinapahalagahan ng Aris Emperor ang mukha, sa tingin ko, magiging mahirap itong lotesin, magkakaroon ng magandang palabas sa Aris Holy City. Ang Aris Emperor Palace ay nasa mataas na bundok sa gitna ng Aris Holy City. Para bang hinati ang bundok sa gitna gamit ang isang espada, at sa tuktok nito ay nakatayo ang isang sinauna at malawak na puting palasyo, nangingibabaw sa lahat ng direksyon. Bilang malaking puwersa na may halos 10 lungsod sa paligid ng Aris Holy City, ang kapangyarihan ng Aris Emperor Palace ay nakapasok na sa puso ng lahat sa Aris Holy City. Sila ang namumuno at nangingibabaw sa lahat. Sa tuktok ng palasyo na parang puting jade, maraming malalakas mula sa Aris Emperor Palace. May higit sa 10 tao mula sa Sage Emperor, at ang iba ay ilan pang old-fashioned na Sage King. Bilang pinuno ng Aris Emperor Palace, nakaupo ang super strong Aris Emperor sa mataas na pwesto, walang galit sa ngayon. Ang isa ay matangkad, nakasuot ng Aris Beast robe at goat crown. Para bang isang emperador na namumuno sa kanyang nasasakupan. Sa main hall, nakababa ang ulo ng Vientiane Evil King, malungkot ang mga mata, at hindi nagsalita. Mas mahigit, Panginoon, sobra ang kapal ng mukha ni Hanye. Hindi niya binibigyang respeto ang Aris Emperor Palace. Kung hindi ito maaayos, baka mapangahas ang prestihiyo at estado ng Aris Emperor Palace. Mas mahigit, tama, Great Emperor. Kahit si Hanye ang Saint Martial King ng Xinwu Academy, ito ang Holy City of Aris, hindi ang Xinwu Academy niya. Dapat ayusin niya ito at bigyan ng paliwanag ang Aris Emperor Palace. Narinig ng Aris Emperor ang mga boses mula sa main hall, at tinitingnan ng Vientiane Evil King na nakababa ang ulo. Sa kanyang majestic na mga mata, hindi naglakas loob na itaas ng Vientiane Evil King ang ulo. Mas mahigit kumpara sa iba mong 3 seniors at juniors, labis mo akong binaygo. Sabi ng Aris Emperor. Ang malalim na tinig ay umalangaw sa hall, nagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan, at nagpapanginig sa katawan ng Vientiane Evil King. Mas mahigit, ipagbigay alam kay Hanye na sa loob ng 3 araw, pumunta sa Aris Emperor's Palace at humingi ng paumanhin, at hindi ko nasusundan ang bagay na ito. Wika ng Aris Emperor habang winala ng kamay ng walang pakialam. Nang marinig ito, sumang-ayon ang lahat ng eksperto sa Aris Emperor Palace, ngunit ayaw pa rin ng Vientiane Evil King. Ngunit posible ba na personal na pupunta si Yehan para humingi ng paumanhin? Malawak ang Zhongzhou at mayaman sa yaman. Matatagpuan ito sa gitna ng Central God Territory at may malawak na teritoryo. Maliban sa ilang mapanganib na lugar na kakaunti ang nakapunta, bumubuo ng 12 holy cities ang buong Zhongzhou. Sa lupang ito, halos walang kaguluhan ang nakatago sa mata ng mga interesadong tao. Kahit na hindi gaanong sensational ang nangyari sa Holy City of Aris, nagiging iba ang sitwasyon kapag kasali si Hanye. Kung isa lang itong ignorante na kabataan na pumutol sa palad ng punong disipulo ng Aris Emperor, marahil ang tanging papansin lang ay mga tao sa Aris Holy City. Kabanata 2925.
Ngunit isa sa mga pangunahing tauhan ay si Hanye, na kilala sa buong mundo mula sa unang laban sa Xinhuo Academy, kaya iba ang naging sensasyon. Kaya ang balita na ang walang katulad na si Hanye ay tumapak sa lupain ng Zhongzhou ay kumalat sa maraming lugar sa Zhongzhou parang bagyo. Mas mahigit, dumating si Hanye sa Zhongzhou ng tahimik. Tila narito rin siya upang hintayin ang pagbubukas ng lungsod ng kapalaran. Ngunit pagpasok niya sa Zhongzhou, pinutol niya ang kamay ng punong disipulo ng Aris Emperor. Mataas na profile ang hakbang na ito, ipinapakita ba ni Hanye sa iba na siya ay dumating sa masiglang lugar na ito sa Zhongzhou. Sa lupain ng Zhongzhou, sa iba pang mga banal na syudad, maraming malalaking puwersa ang napalingon dahil sa balitang ito at itinutok ang kanilang pansin sa Aris Holy City. Seminary Guangming Holy City, Zhongzhou. Ang Holy City of Light ay isa rin sa 12 banal na syudad sa Zhongzhou, ngunit hindi tulad ng ibang mga banal na syudad, ang Theological Seminary ng First Academy ay nasa Holy City of Light. Sa oras na ito, sa seminary, maraming pinakamahusay na kabataang eksperto ang nagtipon sa isang bulwagang puno ng kabanalan. Natural, ang nangyari sa Holy City of Aris sa Zhongzhou ay hindi nakaligtas sa kanilang pansin. Mas mahigit lahat, narinig ko na dumating si Hanye sa Zhongzhou, at nagkaroon ng maraming kaguluhan sa Holy City of Aris. Sa ngayon, maraming tao sa Zhongzhou ang nakatingin sa kanya. Ang kanyang pagdating ay tiyak na babaliin ang ilang balanse at gagawin ang lupain ng Zhongzhou, kung saan umaalon ang madilim na agos, na mas buhay pa. Ngunit si Hanye ay mula sa Xinhuo Academy, at balang araw ay makakatagpo siya ng ating seminary. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ng seminary natin ngayon? Sa bulwagang ito, ang nagsasalita ay isang nakakatakot na kabataang malakas na mandirigma ng God King. Mas mahigit Taiyin Division, ngayong ang nakatatanda ay nakatayo sa likod at ang front desk ay naiwan sa atin na mas bata, ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin kay Hanye? Tanong ni Yin Chanji sa malalim na tinig. Sagot ng kabataang malakas ng Protoss na tinatawag na Taiyin Division. Mas mahigit, bagamat si Hanye ay hindi pumasok sa listahan ng mga kandidato para sa Emperor of Heaven, hindi na kailangan pang sabihin ang kanyang lakas. Kilala siya bilang walang kapantay na tao at maaaring makipantay sa First Emperor. Nasa likod niya ang Xinhuo Academy bilang taga-suporta. Sa pagkakataong ito, laban siya sa Aris Emperor's Palace. Sigurado ako na hindi siya matatalo ng Aris Emperor's Palace. Dahil alam natin na balang araw haharapin ni Hanye ang ating seminary, bakit hindi tayo kumilos muna? Samantalahin ang pagkakataong ito upang tulungan ang Aris Emperor's Palace. Mas mahigit Taiyin Division, ibig mo bang dagdagan ang apoy at alisin siya sa pamamagitan ng Aris Emperor's Palace? Tanong ng isang malakas na kabataang lalaki mula sa seminary. Mas mahigit hindi, bagamat malakas ang Aris Emperor's Palace, hindi ganoon kadali alisin si Hanye, at maaaring hindi maglakas loob ang Aris Emperor na patayin si Hanye. Kaya kailangan ng Aris Emperor's Palace ng malakas at makapangyarihang kakampi sa likod nila, sagot ni Taiyin Division. Narinig ito, sabi ni Yin Chanji. Mas mahigit, ngunit kung gagawin natin ito, kailangang mag-ambag ang ating seminary. Kapag sumali ang seminary, tiyak mapapansin ito ng Xinhuo Academy. Kapag tayo'y kinamuhian nila, magiging napakadelikado para sa atin ang pumasok sa lungsod ng kapalaran. Mas mahigit, kaya kailangan itong panatilihing lihim. Kahit nakikipagtulungan tayo sa Aris Emperor's Palace, hindi natin pwedeng ipaalam sa marami. Bukod dito, hindi rin bagay para sa mga tao sa seminary ang gawin ito. Kaya may napili na akong kandidato sa isip, at darating siya sa Zhongzhou sa 1 o 2 araw. Mas mahigit, Taiyin Division, sino ang tinutukoy mo? Mas mahigit, Yang Erlang. Mas mahigit, ano, siya ba iyon? Ang sinabi ni Taiyin Division ay nagulat sa grupo ng malalakas na kabataan sa seminary. Maliwanag, hindi sila estranghero sa pangalang iyon, at medyo natakot sila, dahil ang taong iyon ang numero 1 sa Protoss. Kilala bilang God General, matapang at hindi matatalo. Mas mahigit talaga namang lumitaw si Hanye sa Zhongzhou, hehe, napakabilis niyang pumunta roon, at ipinakita niya sa mundo ang kanyang pagkakaroon pagdating niya sa Zhongzhou. Ngumiti, bagamat hindi siya sa Zhongzhou, binabantayan ng mga demonyo ang anumang balita tungkol sa walang kapantay na tao. Mas mahigit, Juzi, lumitaw si Hanye sa Zhongzhou, at kapag pumasok ka sa lungsod ng kapalaran, tiyak na magkakaroon ka ng isang napakalakas na kalaban. Gusto ba nating mas mahigit, hindi kailangan, bukod dito, hindi ba mas kawili-wili kung may isa pang kalaban? Sabi ng Demon Giant na may bahagyang ngiti. Ngunit nasasabik ako makita kung paano magkakaroon ng puwang si Hanye sa maalon na lugar na iyon. Magpapakita siya ng mataas na profile sa Zhongzhou, at naniniwala akong hindi na makakaupo ang grupo ng mga self-proclaimed nobles ng Protoss, kaya tiyak nakikilos sila.
Mas mahigit, gusto bang manood lang mula sa kabilang dako ang higanti? Mas mahigit, hindi madaling bumagsak si Hanye. Maaaring hindi siya makain ng Protoss. May magandang kasabihan, sabihin sa Mantis na hulihin ang Cicada at ang Oriole. Tumawa ang Demon Giant. Saan na ba tayo sa pag-iimbestiga? Sabi ng malakas na demon. Mas mahigit, binlock ng Cheney Building ang balita ng husto kaya wala pa tayong kapakipakinabang na impormasyon sa ngayon. Mukhang kung bakit hindi pumasok si Hanye sa listahan ng kandidato para sa Emperor of Heaven ay mananatiling palaisipan sa ngayon. Sabi ng Demon Giant. Mas mahigit, kililimutan na, paano mo imbestigahan ang isa pang tao. Hanggang ngayon, wala pang balita tungkol sa kanya sa Central God Realm. Mas mahigit, patawad, higanti. Para bang naglaho si Yehan sa mundo. Hindi mo makita ang anino niya sa Central God Realm. Sabi ng malakas na lalaki ng Demon Clan na may pangamba sa mukha. Narinig ito, kumislap ang madilim na tingin sa mata ng Demon Giant, ngunit agad niyang naibalik ang ngiti at sinabi. Mas mahigit, mukhang mas kalmado siya kaysa sa akin. Kalimutan na, huwag na nating hintayin siya, mas masigla na ang lugar na ito sa Zhongzhou, maghanda at umalis patungong Zhongzhou. Mas mahigit, Panginoon, dumating nga si Yehan. Nasa Aris Holy City na siya, at nakasagasa na sa Aris Emperor Palace. Scorpio Holy City Kang Clan. Sa Scorpio Holy City, matagal nang nakabase si Kang Tianzan mula nang pangunahan niya ang mga malalakas ng Kang Clan sa Central God Territory, at ang leader ng human race, si Kang Tianzhou, ay nasa Scorpio Holy City, kaya maraming tao mula sa Southern God Territory ang dumating. Ang lahat ng practitioners ay nagtipon sa Scorpio Holy City. Mas mahigit, dumating na tayo sa Holy City of Baiyang. Narinig ang sinabi ni Kang Jinglo, kumislap ang mata ni Kang Tianzan at sinabi. Hindi niya ako kinontak pagdating niya sa Zhongzhou. Ano ang balak ng lalaking ito? Kabanata 2926. Sabi ni Kang Jinglo. Mas mahigit, Panginoon, ayon sa impormasyong natanggap namin, kakapasok lang ni Yehan sa Zhongzhou, ngunit dahil inis niya ang punong disipulo ng Aris Emperor, si Wan Xiangshuang, pinutol niya ang kanyang palad. Ipaalam ito, utusan si Yehan na pumunta sa Aris Emperor Palace at humingi ng paumanhin sa loob ng 3 araw. Mas mahigit, humingi ng paumanhin. Narinig ang sinabi ni Kang Jinglo, ngumisi si Kang Tianzan at sinabi. Mas mahigit, mukhang nangangarap ang Aris Emperor na utusan ng lalaking iyon na pumunta sa kanyang pintuan para humingi ng paumanhin. Kahit ako, Kang Tianzan, ay hindi makakagawa ng ganoong bagay, lalo na ngayon, pinalalakas siya ng Xinhuo Academy. Ngunit mula nang magsalita ang Aris Emperor, mukhang magkakaroon ng magandang palabas sa Aris Holy City. Tinanong ni Kang Jinyo, mas mahigit, Panginoon, dapat ba nating kontaken si Yehan ngayon? Mas mahigit, hindi. Umiling si Kang Tianzang, kumislap ang kanyang mga mata sa karunungan, at sinabi. Mapanlikha ang lalaking ito. Kahit na nasa gulo siya sa Aris Emperor Palace, hindi niya kailangan tayo sa ngayon, at marahil kaya hindi siya nakipag-ugnayan sa atin. May sarili akong plano, at bagamat tila mababaw ang tubig sa Aris Holy City sa ngayon, kapag umalon ang ilalim ng agos, lalalim ito ng husto. Tinanong sina Kang Jinglo at Kang Jinyo. Mas mahigit, Panginoon, ibig mo bang sabihin na makakaranas si Yehan ng iba pang pangyayari sa Holy City of Aris? Mas mahigit, huwag kalimutan ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Sabi ni Kang Tianzang. Ang lalaking ito ay may identidad bilang Holy Martial King ng Xinhuo Academy, at may higit na kahulugan ito. Kapag lumaki siya, tiyak na magiging banta sa ilang interes, at maaaring may mga tao na lihim na kikilos para pigilan siya sa Aris Holy City. Mas mahigit, Panginoon, ibig mong sabihin ang ibang akademya? Tanong ni Kang Jinglo sa malalim na tinig. Mas mahigit, ang 5 akademya sa Central God Territory ay magkatabi. Maliban sa Buddhist Academy, hindi tumitigil ang lihim na pakikipag-agawa ng iba. Biglang lumitaw ang walang kapantay na tao sa Xinhuo Academy. Sa tingin mo ba matutuwa ang ibang akademya? At ngayon, nasagasaan niya ang Aris Emperor Palace sa Aris Holy City. Ito ay pagkakataon para sa may masamang balak, kung kikilos sila ng lihim, maaari nilang alisin siya, at sa oras na iyon, ang Aris Emperor Palace lamang ang kikilos. Sabi ni Kang Jinglo, mas mahigit sa ganitong paraan, kabilang ang Theological Seminary sa Zhongzhou. Marahil makikialam rin ang Demon Academy at Tianfeng Academy. Umiling si Kang Tianzang. Mas mahigit, ito ay haka-haka pa lamang sa ngayon. Kung kikilos ang isang pamilya, marahil pipiliin ng iba na manood lang. Ngunit kahit na tila bukas siya, sa katotohanan siya ay nasa dilim. Walang nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan. Paghusayan ng seminary, ito ang aking regalo sa kanyang pagdating sa Zhongzhou. Aris Holy City.
Kasunod ng balita mula sa Aris Emperor Palace, naging masigla ang buong Aris Holy City, at lahat ay pinag-uusapan kung pupunta ba si Yehan sa Aris Emperor Palace para humingi ng paumanhin sa loob ng 3 araw. Mas mahigit, humiling na ang Emperor Aris kay Hanye na pumunta sa Aris Emperor Palace para humingi ng paumanhin sa loob ng 3 araw. Sa tingin ninyo, pupunta ba si Hanye? Mas mahigit, sa tingin ko, mahirap iyon. Huwag kalimutan, si Hanye ang Saint Martial King ng Xinwu Academy, pinalalakas ng Xinwu Academy, at isa rin sa mga walang kapantay. Kung hihingi siya ng paumanhin sa Aris Emperor Palace, marahil magiging biro ang buong Central God Realm tungkol sa kanya. Mas mahigit, tama, mataas ang pagkakatayo ni Hanye, magiging napakahirap kung bumagsak siya, ngunit hindi dapat pinipigilan ng malakas na dragon ang ahas. Ito ang Holy City of Aris, ang palasyo ng Aris Lao Chao. Bagamat pinalalakas siya ng Xinwu Academy, ito ay malayo sa Shenzhou. Kung hindi susuko si Hanye, tiyak na hindi susuko agad ang Aris Emperor Palace. Mas mahigit, kalilimutan na, manunood na lang tayo. Wala tayong kinalaman dito. Ngunit magiging mas kapanapanabik ang palabas sa Aris Holy City sa loob ng 3 araw. Alam mo ba kung ano ang gagawin ng Aris Palace? Punong-puno ng kasiglahan ng Aris Holy City. Lahat ng mata ay nakatuon sa Emperor Palace ng Aris at kay Yehan. Isa sa dalawang panig na ito ay walang kapantay na tao, at ang isa ay makapangyarihang puwersa sa Aris Holy City sa loob ng 1,000 taon. Kapag naglaban sila, sino ang mananaig? Mas mahigit, humingi ng paumanhin. Sa pansamantalang tirahan ni Yehan, narinig ni Yehan ang balita mula sa Aris Emperor Palace. Nagulat siya at sabay na ngumisi. Mas mahigit, akala nila maaari nilang utusan ako na humingi ng paumanhin sa Aris Emperor Palace. Fantasya ba iyon? Mas mahigit, Young Master, sila ang may kasalanan na sobrang nanakit ang Aris Emperor Palace. Bakit tayo ang magpapakumbaba? Kung magpapakumbaba, magiging biro ito sa Central God Territory. Sabi ni Nan Wenqing. Mas mahigit, Young Master, narinig ko na mahalaga sa Aris Emperor ang kanyang mukha. Ngayon, pinutol namin ang palad ng Vientiane Evil King. Ito ay walang duda na insulto sa Aris Emperor, kaya hindi niya ito pababayaan. Ngumiti ng malamig si Yeleng. Mas mahigit, mas mabuti pang hayaan niyang alisin at bawiin. Kung hindi, ipapaalon ko sa kanya kung magkano ang babayaran ng Aris Palace para sa kanyang paumanhin. Mas mahigit, huwag kalimutan ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Pinapayuhan kitang seryosohin ito at mag-ingat na hindi bumagsak sa kanal. Bagamat bata pa si Ziyi, malalim ang kanyang mukha at nagpapakita na marami na siyang karanasan. Sabi ni Yehan. Mas mahigit, huwag kayong mag-alala. Kung may totoong gustong makipaglaban sa akin, hayaan silang lumabas. Madaling itago ang harapang sibat, mahirap depensahan ang nakatagong pana. Ang kalaban sa maliwanag ay hindi nakakatakot, ang nakakatakot ay ang mga nasa dilim. Higit pa rito, wala ka ba dito? Tumingin kay Yehan si Ziyi at sinabi. Mas mahigit, bakit, gusto mo ba akong gawing sibat? Mas mahigit, misunderstanding, huwag kalimutan sinabi mo na gusto nating magtulungan. Shrug ni Yehan at ngumiti. Ngayon, iniisip ko na, magtulungan tayo para sa kapwa benepisyo. Ngumiti si Ziyi ngunit hindi rin tumanggi. Mas mahigit, bakit hindi kita nakita na pumayag agad noon? Tinanong ni Nan Wenqing at Mohailan. Mas mahigit, Young Master, ano ang gagawin natin ngayon? 3 araw lang ang Aris Emperor Palace. Nagkislap ang seryosong tingin sa mga mata ni Yehan at sinabi. Mas mahigit, sabihin sa Aris Emperor Palace na gusto nilang ako, si Hanye, ay pumunta at humingi ng paumanhin, ito ay pangarap lamang nila. Narinig ang sinabi ni Yehan, nagulat sina Nan Wenqing at Mohailan. Na-imagine nila na kapag kumalat ang balita sa Aris Emperor Palace, magdudulot ito ng malalaking alon sa buong Aris Holy City. Kabanata 2927. Wishful Thinking. Ang 4 na salitang ito ay kumalat sa buong Aris Holy City na parang dambuhalang alon. Nang hilingin ni Yehan kay Nan Wenqing at Mohailan na iparating ang kanyang sagot sa Aris Emperor Palace, nagulat ang buong Aris Holy City. Lubos na nagalit ang Aris Emperor Palace dahil sa 4 na salitang ito. Mas mahigit, ang lakas naman ng taong ito, kahit nasa impluensya ng Aris Emperor Palace, naglakas loob siyang hamanin ang malakas na kapangyarihan ng Aris Emperor Palace. Talagang kahanga-hanga si Hanye. Mas mahigit, tulad ng inaasahan sa kilalang-kilala sa buong mundo na Hanye, marahil ito ang tindig ng isang walang kapantay na tao. Bilang isang walang kapantay, paano ba sila basta-basta tetango? Pero kung hindi tatawa si Hanye sa Aris Emperor Palace sa Holy City of Aris, malaki ang magiging problema niya sa susunod. Sa ugali ng Great Aris, marahil gusto niyang patayin si Yehan ngayon din, di ba?
Mas mahigit, hindi naman sigurado. Kahit pinapahalagahan ni Emperor Aris ang mukha, hindi madali maging kaaway ang Zinwo Academy. Sa tingin ko, kahit magalit si Emperor Aris, kaya niyang kontrolin ang sarili. Sa pinakamalala, magpapakita lang siya para mahiya si Yehan, at muling mabawi ang mukha ng Aris Emperor. Kung talagang gusto niyang patayin si Yehan, hindi maganda ang magiging resulta. Mas mahigit pero kahit ano paman, tiyak na marami pa ring hakbang ang Aris Emperor pala sa hinaharap. Marahil lakas ni Hanye ay dahil humihingi rin siya ng tulong sa Zinwo Academy ngayon. Sa Aris Holy City, sa ibabaw ng main hall ng Aris Emperor Palace. Sa sandaling ito, lahat ng malalakas sa Aris Emperor Palace ay nagalit ng labis. Wishful thinking. Ang apat na salitang ito ay parang sampal sa mukha ng mga malalakas mula sa Aris Emperor Palace. Sa harap nila, ganap na binalewala ni Yehan ang kanilang galit. Maraming galit na boses ang narinig sa buong hall. Mas mahigit, sobrang kapal ng mukha, sobra na itong Hanye. Dapat magbayad siya ng mabigat na presyo para ipagtanggol ang dangal ng Aris Emperor Palace. Mas mahigit, ang Aris Emperor Palace ko ay umiral sa Aris Holy City ng mahigit 6,000 taon. Hindi ko pa nakita ang ganitong malaking bagyo, pero ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong sobrang mapangahas na kabataan. Great Emperor, iminumungkahi kong hulihin siya at ikulong, maliban na lang kung lalapit ang Zinwo Academy, o ikukulong siya habang buhay. Mas mahigit, oo, hulihin ang mayabang na bata, at tingnan kung hanggang kailan siya magiging mapangahas. Akala ba nila dahil sa suporta ng Zinwo Academy, hindi natin siya maaabot? Habang naririnig ang galit na ito mula sa main hall, kumalat ang isang nakakatakot na malamig na ngiti sa mukha ng Vientiane Evil King. Pabubuhayin pa ba niya si Yehan? Hindi niya ito iniisip. Ang gusto niyang makita ay ang kamatayan ni Yehan, at ngayon, sumagot si Yehan sa Aris Emperor Palace at sa Aris Emperor ng apat na salita eksaktong gusto ng Vientiane Evil King. Sa ibabaw ng main hall, halos hindi maitago ng domineering na titig ng Aris Emperor ang kanyang galit. Bilang nakakatakot na superpower sa realm ng Saint Will Emperor, unang beses na naramdaman niya ang kapangyarihan ng isang emperor sa kanya. Napagalitan ng pwesto, kung hindi dahil sa Zinwo Academy na nasa likod ni Yehan, iniutos na sana ng Aris Emperor na patayin si Yehan. Mas mahigit, Great Emperor, handa akong pumunta at hulihin si Hanye. Sa sandaling ito, ilang malalakas na kabataan ang tumayo, at kabilang dito si Vientiane Evil King. Nang marinig ito, kumislap ang galit sa mata ng Aris Emperor, at sinabi. Mas mahigit, sabihan si Hanye, bibigyan ko siya ng huling pagkakataon na pumunta sa Aris Palace at humingi ng tawad ng personal. Kung talagang matigas ang ulo, ako mismo ang gagawa, kahit na dumating ang principal ng Zinwo, pipilitin ng Emperor na bayaran ng mayabang na junior ang kanyang ginawa. Pagkatapos sabihin ito, nakita ng lahat ng malalakas sa Aris Palace sa ibabaw ng main hall na ang starbid na hawak ni Aris sa buong taon ay naging pulbos. Kitang-kita ang galit ni Aris na umabot sa sukdulan. Bilang Great Emperor ng Aris Palace, bilang isang super strongman, hindi siya kumilos agad sa simula, binigyan na niya ng sapat na mukha ang junior. Kinabukasan, sa ilalim ng pagbabantay ng maraming mata sa Aris Holy City, nakita na sa Aris Emperor Palace, sa pamumuno ng 40 disipulo sa ilalim ng Aris Emperor, nagpadala ang Aris Emperor Palace ng 10 Holy Emperors, daan-daang Holy Kings, at higit sa 1,000 semi-holy level na malalakas. Ang pagpapadala ng ganitong malakas na puwersa ay direktang nagdulot ng takot sa buong Aris Holy City. Alam ng lahat para kanino ipinadala ang ganitong lakas ng Aris Emperor Palace. Paano niya ito haharapin? Mas mahigit, nagsimula na ang palabas. Lahat ng tao sa Aris Holy City ay tumingin sa lungsod kung saan naroon si Yehan at ang iba pa. Ganoon din ang ginawa ni Emperor Aris, itinuturing na ultimatum ng Aris Palace kay Yehan. Sa bahay, ini-enjoy ni Yehan ang magandang tiyaan na ginawa ni Nan Wenqing, at sa likuran niya, masunurin na minamasahe ni Muhailan ang kanyang balikat at likod. Ang eksenang ito ay palaging ikinukurot ng mata ni Ziyi, ngunit ayon sa sariling salita ni Yehan, normal para sa isang guro na tangkilikin ang serbisyo ng kanyang mga disipulo. Mas mahigit, may bisita. Sa sandaling ito, si Ziyi, na nakapihit ang kanyang baba sa magkabilang kamay, ay iniikot ang ulo at tumingin sa langit sa labas. Nang marinig ito, sinalubong ni Yehan si Muhailan na huminto sa kanyang ginagawa, tumayo, at tiningnan ang langit sa labas. Ang dating malinaw na langit ay medyo madilim, at ang karaniwang ingay sa paligid ay biglang nawala. Sa tanaw mula sa itaas, sa loob ng 10 milya kung saan naroon si Yehan at ang iba, wala nang tao maliban sa apat nila. Mas mahigit, hehe, ang mga bisitang ito ay hindi pala kaibigan.
Ngumiti si Yehan ng bahagya, may nakaka-relax na ekspresyon sa mukha. Kabanata 2928. Young Master. Nakatayo sa likod ni Yehan sina Nan Wenqing at Muhailan. Ang nakakatakot na presyon sa hangin ay nagpapanerbyo sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Yehan, pero dahil dumating ang Aris Emperor Palace, tiyak na hindi maliit ang labanan na magaganap. Mas mahigit, huwag kayong mag-alala, kahit na bumagsak ang langit, may matangkad na lalaki na humahawak dito. Sabi ni Ziyi na walang inaalala. Sa paningin ni Yehan at ng iba, nakita nila ang nakakatakot na itim na ulap sa itaas ng kanilang bahay, na nagdulot ng dilim sa paligid. Sunod-sunod, lumitaw ang mga nakakatakot na figure sa himpapawid. Ang kanilang aura ay napakalakas na halos ipit na ang paligid sa isang iglap, at bumagsak ang pakiramdam ng pananakot, na tila natutumba ang mga sinaunang gusali sa paligid. Sa sandaling ito, ang mga mata ng malalakas na tao sa himpapawid ay nakatuon kay Yehan at sa iba sa bakuran. Isang walang katapusang galit at kahindik-hindik na damdamin ang naghalo sa mundong ito. At sa kalayuan, sa walang hanggan ng kawalan, mayroong hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa lugar na ito. Mas mahigit, Hanye, lumabas ka. Biglang lumipat ang 4 na punong disipulo sa ilalim ng Aris Emperor sa himpapawid. Nang makita ito, ngumiti si Yehan ng malamig, agad na tumayo mula sa lupa, at lumitaw ng walang takot sa harap ng libu-libong malalakas mula sa Aris Palace. Sa sandaling ito, nang makita si Yehan, huminto ang mga nanunood sa kalayuan sa kanilang paghinga. Mas mahigit, akala ko ay personal na lalabas si Emperor Aris, pero lumalabas na mga maliit na isda at hipon lang ang dumating. Ngumiti si Yehan at tumingin sa 4 na punong disipulo sa ilalim ng Aris Emperor. Maliban kay Vientiane Evil King na naputol ang palad ng kamay ni Yehan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang 3 iba pang disipulo. Ang Evil King ay isang batang malakas na Holy King, at isa sa kanila ay umangat na sa middle-level Holy King. Ang 3 ito, katulad ni Vientiane Evil King, ay may edad na 100 taon pa lamang. Para sa isang cultivator, ang edad na ito ay katumbas ng 30 taong gulang ng ordinaryong tao. Sa isang iglap nang kumalat ang salita ni Yehan sa paligid, ang murderous intent sa mundong ito ay lalo pang humigpit. Libo-libong malalakas mula sa Aris Palace ang naroroon, at isa-isa, puno ng malamig na layunin ang kanilang mga mata. Kung hindi dahil sa respeto sa pagkakakilanlan ni Yehan, patay na siya noon pa. Mas mahigit, sobrang kapal ng mukha ni Hanye. Karapat-dapat siyang maging kilalang-kilala na Saint Martial King. Harapin ang grupong ito ng malalakas sa Aris Palace, wala siyang takot. Maraming cultivator ang nagtipon sa mundo, 10-10 milya ang layo, upang panoorin ang eksenang ito. Paano matatapos ang totoong banggaan sa pagitan ni Yehan at ng Aris Emperor Palace? Mas mahigit, Hanye, sobrang mapangahas ka. Ito ang Holy City ng Aris, hindi Zinwo Academy. Akala mo ba pwede kang makipaglaro dito? Sa harap ni Yehan, isang matangkad na kabataan na may seryosong mata ang nagsalita. Mas mahigit, hindi nagkikialam ang Aris Palace at Zinwo Academy, pero pinutol mo ang palad ng Vientiane Evil King. Inutusan ako ng Emperor na sabihin sa iyo, kung may pagkakataon ka, pumunta ka sa Aris Emperor Palace at humingi ng tawad ng personal. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa Aris Emperor Palace. Ngumiti ng malamig si Yehan at sinabi. Mas mahigit, walang salita sa Hanye Dictionary ang apologize. Alam mo rin kung sino ang Vientiane Evil King ng Aris Emperor Palace ninyo. Hindi ko kinuha ang kanyang buhay. Ito ay nagbibigay na sa inyo ng mukha ng Aris Emperor Palace. Kung gusto nyo ng laban, akala nyo ba matatakot ako, Hanye? Nang marinig ito, ipinakita ni Vientiane Evil King ang galit at murderous intent sa kanyang madilim na mukha. Mas mahigit, Hanye, huwag kang maging mapangahas, pupunuin kita ng presyo ngayon. Mas mahigit, depende sa inyo. Ngumiti si Yehan. Huwag mong sabihin na wala kang kakayahan, kahit sabay-sabay na lumapit ang 4 punong disipulo, hindi seryoso si Hanye. Mas mahigit, mapangahas. Malamig ang mga mata ng 3 punong disipulo. Bagamat alam nilang malakas si Yehan at kilala bilang walang kapantay, isa sa kanila ay middle-level Holy King. Lahat sila ay may kakayahang lumaban. Mas mahigit, narinig ko na ikaw, Hanye, ay walang kapantay. Sa mga kapwa mo sa mundo, kakaunti lang ang karibal mo. Aminado kaming hindi ka matatalo ng isa lang, pero ngayon, magsasama-sama kami. Talagang gusto kong makita kung gaano kapangyarihan ang kilalang Saint Martial King sa alamat. Tumayo ang matangkad at malakas na kabataan. Mas mahigit, humingi ka ng tawad sa Aris Emperor Palace, mukhang tinatanggihan mo. Mas mahigit, oo, tinatanggihan ko. Tumango si Yehan at ngumiti.
Mas mahigit, okay, kung ganoon, kami ng aking apat na kapatid ay huhuliin ka ngayon, at tingnan kung may lakas ka para tumanggi. Biglang lumipat ang tatlong natitirang punong disipulo, at ang nakakalakas na fighting power ay sumabog, sabay-sabay silang lumapit sa posisyon ni Yehan, parang apat na nakakatakot na liwanag na bumagsak sa kanya. Mas mahigit nagsimula na, haharapin ni Hanye ang apat na punong disipulo sa ilalim ng Iris Emperor ng isa laban sa apat. Ano kaya ang tsansa niyang manalo? Kabanata 2929. Mas mahigit, bagamat napakalakas ng apat na punong disipulo sa ilalim ni Emperor Aris, huwag kalimutan ang kamangha-manghang record ni Hanye. Nabalitaan ko na napigilan ni Hanye ang lahat ng kabataang malalakas sa Holy Martial Arts list ng Xinwo Academy. Kaya't naupo siya ng matatag sa posisyon ng King Shengguo. Ang mga mata ng mga nanunood mula sa kalayuan ay nakatutok sa apat na nakakatakot na figure na dumadagindong patungo kay Yehan. Ngunit sa harap ng apat na sabay na lumulusob na punong disipulo, mukhang kalmado lang ang mukha ni Yehan sa kawalan. Pagkatapos, nanginginig ang kanyang katawan, at isang domineering na kapangyarihan ang sumabog, na nagpanginig sa kawalan na parang dragon na sumasayaw sa kalawakan. Unti-unting inilalabas ang kapangyarihang ito mula sa kanang braso ni Yehan. Sa ibabaw ng nakapikit na kamao, may bumabalot na hindi maipaliwanag na marahas na puwersa. Kahit na nakatabo ng pressure mula sa mga baliw na Holy King sa paligid, hindi matigil ang nakakatakot na puwersang ito. Mas mahigit, Hanye, hulihin natin siya nang walang laban. Sabay-sabay na umatake ang apat na punong disipulo sa kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay yumanig sa mundo. Subalit, sa kabila ng malawak na pag-atake na ito, hindi maliit ang katawan ni Yehan, bagkus parang nakatayo siyang mataas at matatag na bundok, nakatingala sa mundo. Mas mahigit, hulihin. Mga hanggal na nagbibiro, apat lang kayo at naglakas loob magsalita ng ganyan. Walang inaalala si Yehan sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos, nakita siyang tumayo ng patayo at paalang, dala ang walang kapantay na kapangyarihan na dumadaloy sa mundo. Sabay na bumagsak ang mga atake ng apat na punong disipulo, at ang kawalan ay naging napakadelikado, handang masira anumang oras. Boom! Bigla ang sumabog ang magic arm ni Yehan, at isang suntok na may lakas na kayang wasakin ang mundo ang lumabas. Paglabas ng kapangyarihan, agad nagkaroon ng panganib sa kawalan, na parang ito'y malapit ng bumagsak. Mas mahigit, hindi maganda. Nag-alala ang mukha ng apat na punong disipulo. Ramdam nila ang hindi mapipigilang kapangyarihan ng suntok ni Yehan. Boom! Sa banggaan ng puwersa, agad na natakpan ng mga bitek ang paligid na kawangis ng sapot ng gagamba. Sa ilalim ng suntok ni Yehan, unang nasaktan si Vientiane Evil King, na nawala ang palad. Nang tamaan ang kanyang katawan, ramdam niya na tila sa isubog ang kanyang katawan, at napalitan ang lahat ng internal organs. Ang tatlong natitirang punong disipulo ay lumaban din, dumudugo sa bibig at umaatres sa kawalan, ang kanilang fighting power ay unti-unting nauubos. Mas mahigit, dahil lang gusto ninyong hulihin ako, hayaan nyo na lang si Great Aris ang magdesisyon. Tumawa si Yehan, at muli niyang itinaas ang Arm of the Gods and Demons. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng sinaunang Diyos at demonyo ay sumabog sa kanya. Sa kawalan, umapaw ang lakas. Mas mahigit, Arm of the Gods and Demons, defeat. Boom! Sa isang suntok, nagalaw ng husto ang buong mundo, na parang yumanig ang lahat. Ang kapangyarihan ay dumaan sa ibabaw at kumalat. Sa sandaling iyon, ang apat na punong disipulo na nasugatan at umatras ay napalipad ng nakakatakot na puwersang ito. Sa kawalan 10,000 metro ang layo, maliban sa kabataang Holy King na nasa middle level, ang tatlong Vientiane Evil Kings ay nawala ng malay, at ang kanilang buhay ay hindi alam. Nang makita ito, bagamat nagulat ang mga cultivator mula sa kalayuan, tinanggap nila ang resulta. Pagkatapos ng lahat, ang apat na punong disipulo ay humarap sa world-renowned Saint Wu King. Ngunit natalo ang apat na punong disipulo, at hindi pa tapos ang araw na ito. Mas mahigit, syempre, ito nga ang Arm of the Gods and Demons. Ang magic fist na ikinagulat ang mundo libu-libong taon na ang nakalipas ay muling lumitaw. Mas mahigit, Hanye, na hindi pa nakakakuha ng God and God Arm, napakalakas na. Ngayon na nakuha niya ito, lalo pang tumindi ang lakas niya. Hindi kakayanin ng apat na punong disipulo sa ilalim ng Aris Emperor ang laban sa kanya. Mas mahigit, kung gusto mong makipagsabayan kay Hanye, Holy Martial King, wala ka pang lakas ng peerless figure, at wala kang karapatang labanan siya. Ngunit ang bagay ng pagtalo sa apat na punong disipulo ay hindi pa tapos. Sa malayong mundo, lahat ng mata ng nanunood ay nakatutok sa batang nakatayo ng buong taas sa kawalan, parang siya ang taglay na lakas ng mundo. Walang duda tungkol sa kanyang kapangyarihan.
Ngunit dumating ang mga malalakas mula sa Aris Emperor Palace, at tiyak na hindi rito magtatapos. Iniisip ito, maraming tao ang tumingin sa malalakas ng Aris Emperor Palace na parang itim na ulap. Libo-libong malalakas ang nakatayo sa kawalan, at sapat na ang presensya nila upang supulan ang lahat. Mas mahigit, Kanye, napakalakas mo nga, at alam ng lahat ito, pero dahil hindi mo tinanggap ang desisyon ng Aris Emperor Palace ngayon, maghanda kang maging bilanggo ng Aris Emperor Palace. Sa itaas ng kawalan, may malamig at walang awang aura mula sa malalakas ng Aris Palace. Kahit natalo ni Yehan ang 4 na punong disipulo, paano siya palalampasin ng Aris Palace? Ngumiti si Yehan at sinabi, "Mas mahigit, natakot siguro kayo na hindi nyo kayang dalhin ako, Hanye, palayo dito. Kung hindi naniniwala, subukan nyo mismo." Kabanata 2930. Mas mahigit, mayabang na lalaki, hulihin siya, dalhin sa Imperial Palace, at hintayin ang Emperor para ayusin siya. Muling nakita ni Moran ang isang malakas mula sa Holy Emperor na kumaway, at kasunod nito, 5 nakakatakot na malalakas mula sa antas ng Holy Emperor ang sabay-sabay lumabas. Parang crush na crush si Yehan sa kanilang puwersa. Sa sandaling iyon, parang nakakulong ang mundo sa paligid, at wala nang matakbuhan si Yehan. Mas mahigit, posible bang hindi handa si Hanye sa harap ng Aris Emperor's Palace? Nakita ng mga nanunood na 5 Holy Emperor ang sabay-sabay lumabas, sinisikip si Yehan, at namumula ang kanilang mga noo sa pagkabahala. Mas mahigit, kung hindi talaga handa si Hanye, tiyak na hindi siya makakaiwas na maging bilanggo ng Aris Emperor's Palace ngayon. Mas mahigit, kapag naging bilanggo si Hanye ng Aris Emperor's Palace, kahit pa natatakot ang Aris Emperor na galitin ang Xinwu Academy, hindi magiging madali ang buhay niya. Alas, mukhang hindi makakaiwas sa sakuna si Hanye. Ngunit sa oras na 5 nakakatakot na Holy Emperor mula sa Aris Emperor's Palace ay nagmamadaling umatake kay Yehan, biglang may boses ng paghamak na medyo bata pa ang tinig na dumungaw sa kawalan. Mas mahigit, ang kapal ng mukha. 5 matanda, inaapi ang isa. Kung may kakayahan kayo, hayaan ang kabataan ng Aris Emperor's Palace na tumayo at makipag-usap ng pantay. Buzz buzz. Agad, kasabay ng pagbagsak ng tinig, isang Supreme Caution ang sumabog, pumuno sa buong mundo. Ang puwersa ay napakalakas, parang kumokontrol sa mundo, para bang mga Diyos ng langit at lupa ang bumaba. Sa sandaling lumitaw ang Supreme Caution, sumikop ito sa daan-daang milya, at kahit ang mga nanunood mula sa kalayuan ay ramdam ang hindi mapipigilang puwersa. Mas mahigit, napakalakas. Nagulat ang puso ng lahat ng malalakas sa Aris Palace. Mula nang putulin ni Yehan ang palad ng Vientiane Evil King sa Vientiane Villa, alam ng lahat sa Aris Palace na may kasamang napakalakas na tao si Yehan. Kung wala ito, hindi niya maaring maputol ng ganoon lang ang palad ng Vientiane Evil King. Kaya naman, hindi marami sa Aris Emperor's Palace ang dinala para harapin si Yehan. Ngunit nang harapin ang Supreme Caution, napagtanto ng mga malalakas sa Aris Emperor's Palace na mali ang kanilang paghuhusga sa kasamang malakas ni Yehan. Para silang humarap sa Aris Great mismo. Sa kawalan, sa likod ni Yehan, lumabas si Ziyi, pinangungunahan sina Nan Wenqing at Mo Hailan, na unti-unting lumalakad. Bagamat mukhang mahina at payat ang katawan niya, tila isang formidable na kaaway ang hinarap ng Aris Palace, at natakot ang mga ito. Sa sandaling iyon, nanahimik at nag-iisa ang libu-libong malalakas mula sa Aris Emperor's Palace. Mas mahigit, isang tao lang, at kaya niyang hamarang sa libu-libo. Mas mahigit, sino itong babae? Nagulat ang lahat ng nanunood. Ang isang tao lang ay nakapukaw ng takot sa lahat ng malalakas ng Aris Palace. Mas mahigit, bakit, gusto niyo bang mangapi ng marami? Ngumiti si Ziyi at lumapit kay Yehan, hawak ang mga kamay sa likod, at nagbiro. Mas mahigit, sige, gawin natin ito, mukhang nangangati ang mga kamay ko ngayon. Mas mahigit, babae, kung wala kang kinalaman kay Hanye, huwag kang makialam sa Aris Emperor's Palace. Ngunit matindi ang tingin ni Ziyi sa matapang na Holy Dao Emperor, at may kasamang hindi maikukubli na seryosong ekspresyon. Mas mahigit, hehe, hindi, ito ang tinatablan ko. Kung gusto mong mangapi sa kanya, kailangan mo muna akong tanungin. Ngumiti si Ziyi at ipinakita ang kanyang puting ngipin sa matapang na Holy Dao Emperor. Mas mahigit, kung ganon, subukan natin ang kakayahan mo. Biglang umalab ang Holy Dao Emperor at nagtipon ng nakakatakot na low power. Bumagsak siya mula sa kalangitan na parang palad ang sumasakop sa langit at lupa. Mas mahigit, hindi mo pwedeng subukan, kahit ang Aris Emperor, hindi sapat ang kakayahan. Ngumiti si Ziyi at komandat ang kanyang jade finger, ang batas ay naging espada, tumagos sa mundo, at pinatid ang pinagsamang low power ng Holy Dao Emperor, na parang naputol na lobo.
Biglang dumyugo ang Holy Emperor mula sa bibig, at ang isang engkwentro lang na ito ay nakasakit sa kanya. Lalo pang nagdilim ang mukha ng mga malalakas ng Aris Palace. Mas mahigit, ang babae na ito ay nakakatakot. Hindi nakapagtataka na napakalma ni Hanye. Nagpanginginig sa takot ang mga nanunood mula sa kalayuan. Mas mahigit, sino ka ba? Nakatitig ang Holy Daw Emperor ng Aris Palace kay Ziyi, mapatla ang mukha. Ngumiti si Ziyi at sinabi. Mas mahigit, akala mo ba may karapatan kang malaman? Mas mahigit, ikaw. Pinipigil ng Holy Daw Emperor ang galit niya. Biglang lumabas si Yehan at malinaw na sinabi. Mas mahigit, Aris Palace, hindi ko kailangang ipagpatuloy ang laban ngayon. Kung talagang gusto ninyo, hayaan ang Aris Emperor na lumapit mismo sa akin. Wala kayong sapat na kakayahan. Nagulat at nagalit ang malalakas sa Aris Palace sa sinabi ni Yehan, sinasabi niya na wala silang kakayahang padalhan ang Aris Emperor sa personal.